Nakaupo ako sa likod na bahay sa maliit na espasyo malapit sa kusina. Isang lumang plastik na upuan, maliit na mesa, at ventilador na halos hindi umiikot. Sa silver wedding anniversary ng mga magulang ko at nang tanungin ko si tatay kung bakit hindi siya kumurap para lang daw sa malalayong kamag-anak, lahat ng iba ay nakaupo sa sala. Mainit na ilaw, musika, handa-handa na pagkain mula sa chatterer. Kahit si Kuya Marco ay naroon, ang pinsang minsan nang nakawin ang pera sa kanilang baul. Nasa loob siya, tumatawa at nagbubunyi. Ako naman ay parang basurang itinabi sa likod, parang bagay na ayaw ipakita sa mga bisita. Ako si Selena, at kahit saan ka man nanonood ng video na ito, makinig ka sa akin dahil minsan, ang pinakamagandang uring paghihiganti ay yung tahimik na parang eho na umalingaw-ngaw. Hindi ako gumawa ng eksena agad. Nakaupo ako ng 7 buwang minuto. Tinitignan lang ang magkordon sa dingding, ang lumang bisikleta na walang sumasakay sa loop ng maraming taon, ang maliit na mesa na may malamig na pulutan at papel na napkin. Tiningnan ko ang suot kong damit, yung simple at elegant na itim na binili ko ng matagal tipid. Ang sapatos na hiniram ko sa kaibigan para lang sa okasyon na ito, nagmaneho ako ng 3 oras, bumili ng maalalahanin na regalo, sumulat ngang liham sa loop nito na 2 beses kong iniyak, at ngayon ay kasama ko ang lumang lawnmower sa likod. Tumayo ako, pumasok sa loob, at tiningnan ang buong kwarto. Naron si Marco na nakukwento tungkol sa huling bakasyon niya. Naron si Tita Rina na nakaupo sa mesa na dapat sa akin. Naroon si nanay na tumatawa na parang hindi niya alam kung nasaan ako. Lumakat ako papunta sa harap, lampas sa tsake, diretso sa mesa nga regalo. Tahimik pero sadya, nakita ako ni tatay, tumaas ang kilay niya. Selena, anong ginagawa mo? Tiningnan ko siya ng diretso, ibinigay ang respeto na ibinigay niya sa akin. Pagkatapos ay lumingon ako, itinaas ang envelope, at sinabi ng malakas para marinig ng lahat, "I extend niyo to." Lumabas ako sa harap na pinto. Walang sigaw, walang luha, walang malaking eksena, tahimik lang. At narinig ko siya, si nanay. Tumatakbo sa likod ko sa kanyang sapatos. Tinatawag ang pangalan ko. Sandali, anong ginagawa mo? Huwag mo tong gawin. Pero tapos na. Dahil ng gabing iyon, hindi lang nila ako inupuan sa likod. Sinabi nila ang katotohanan na matagal na nilang binabanggit sa mga pahiwatig sa loob ng maraming taon. At ako, sa wakas, nakinig. Pero wala silang ideya kung ano ang matagal ko nang inihahanda. At ang nangyari pagkatapos ay kukunin sa kanila ang isang bagay na mas mahalaga pa sa reputasyon nila. Ang kontrol. Ako ang laging mabait, ang tumutulong, ang magalang, ang hindi humihingi ng marami. Kung nahuli si Marco sa pagnanakaw sa tindahan, ako ang ipinadala nila para samahan siya habang umiyak sa sasakyan. Kung nagtantrum ang ate ko sa hapunan, ako ang naglinis ng mesa at tahimik na nag-impake ngang tira-tira habang nakukunwaring walang nangyari ang lahat. Ang pagiging kapaki-pakinabang ay naging tanging pera ko, pero ang pagiging kita, iyon ay hindi kailanman pinayagan. Nang makapasok ako sa universidad sa partial scholarship, halos hindi man lang tumingin si tatay mula sa laptop niya. Maganda yan, pero huwag tayong magmayabang. Ang pinsan mong si Daniel ay full ride. Nang makuha ko ang unang trabaho ko, entry-level admin sa isang non-profit na minamahal ko, tanong ni nanay, makakabayad ba yan ng upa? Hindi nila sinasadyang maging malupit. O kaya iyon ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, sila ay mapili lang. Mapili sa atensyon, mapili sa papuri, mapili sa kung sino ang ipinapakita kapag may bisita. Laging pareho ang matao. Ang pinsan na sinungaling, ang tiyo na umiinom, ang ate na tumigil sa pag-aral at bumalik sa bahay. Lahat sila ay binigyan ng pangalawang tsansa. Lahat sila ay may upuan sa mesa. Ako ang may magagawain. Tulungan mo kaming mag-set ng mesa. Selena, takbo sa palengke. Selena,
Sunduin mo si Marco sa istasyon. Ang pinakamasama, lagi akong sumasang-ayon. Dahil sa loop ko, naniniwala ako na kung patuloy akong magiging matulungin, makikita nila ako balang araw. Pipiliin nila ako. Pero ang nangyari sa silver anniversary na iyon ang punto ng pagkabasag. Hindi dahil sa likod ng bahay, kundi nang tumingin ako sa bintana mula sa labas. Nakita ko ang pamilya ko na tumatawa, na parang wala akong nawawala. Parang hindi nila napansin na wala ako. Doon ko napagtanto na hindi lang ako na-exclude. Ako ay optional, mapapalitan, madaling itabi kapag hindi ako bagay sa imahe na gusto nilang ipakita. At sa sandaling iyon, nakatayo sa harap ngang bahay sa hiniram na sapatos, ang envelope sa isang kamay, at 27 taon nang nilunok na pride sa kabila. Nagdesisyon ako, hindi lang lumakat palayo, kundi ipakita sa kanila kung ano ang mangyayari kapag ang hindi nakikita ay tinanggal ang suporta niya. Dahil wala silang ideya kung gaano karami sa buhay nila ang hawak ko. At nang bitawan ko, mararamdaman nila. Hindi ako tumawag kinabukasan, hindi nag-text, hindi humingi ng tawad. Nawala na lang ako. Hindi sa mundo, kundi sa mundo nila. Wala nang sagot sa tawag ni nanay sa unang ring. Wala nang paalala sa doctor appointment. Wala nang update sa family spreadsheet na inaalagaan ko sa loob ng 6 na taon. Mga karawan, allergy, emergency contacts, lahat, sutel sa una. Maliit na kawalan. Pero ang maliit na bitak ay mabilis na nagiging malalim. 3 araw pa katapos ng salusalo, nag-text ang ate ko. Hoy, tanong ni nanay kung naipadala mo na ang thank you cards sa florist at DJ. Akala niya ikaw na ang nag-asikaso. Hindi ako nag-reply dahil lagi naman akong nag-asikaso ng tahimik. Automatiko, hindi nakikita. Pero ngayon ay sila na ang bahala. Sa pagtatapos ng linggo, narinig ko kay Tita Rina, ang mismong nakaupo sa upuan ko ng walang kurap. Hey anak! Sabi ni nanay na nagalit ka, hindi niya sinasadyang saktan ka, nagkakamali lang sa sitting, nagkakamali. Nakakatawa kung paano ang mapagkakamali ay laging sa akin nangyayari. Ang envelope ng regalo ay hindi na nabanggit, hindi nila tinanong kung ano ang laman. Isang malaking seke at sulat kamay na may lahat ng alaala ko sa kanilang pag-asawa. Bawat pagkakataon na nakita ko silang namamahalan sa paraang hindi nila nakikita sa sarili. Hindi nila tinanong dahil akala nila ay karapat-dapat pa rin sila. Nag-iwan si tatay ngang voicemail sa ikasiyam na araw. Selena, alam kong nagagalit ka. Pero ang maliit na tantrum na to, nahihirapan ang lahat. Tawagan mo na si nanay at ayusin niyo. Tantrum. Iyon ang salita. Dahil sa mundo niya, ang tanging dahilan kung bakit tumatayo ang isang babae para sa sarili ay emosyon. Hindi boundary, hindi sakit, hindi buong buhay na hindi napapansin, kundi drama. Ang mensahe na iyon, inisave ko, hindi para panatilihin ang sakit, kundi para ipaalala sa sarili kung bakit ako umalis. Pagkatapos ay dumating ang pagkakamali. Sinubukan ni nanay na ma-host ng maliit na brunch para sa mga kaibigan niya sa charity. Post-party thank you. Akala niya ako ang nag-schedule ng catering. Akala niya ako ang nagpadala ng invites. Nag-confirm ng guest list. Nag-coordinate sa florist. Nag-text pa siya sa akin. Siguraduhin mo na may dalang lilis. Alam mo namang ayoko ng roses. Iniwan ko sa red. Sa araw ngang brunch, walang dumating. Nakatayo ang mabisita sa half-decorated na likod bahay. Walang pakain, walang inumin, walang musika, puro kahihiyan. At kahit nun, hindi niya sinabi ang mga salitang hinihintay ko. Hindi sorry. Hindi kailangan ka namin. Hindi nagkamali kami. Ang sinabi niya, akala ko kukunin mo ang mataas na daan, Selena. Pero ang hindi niya naintindihan, nasa mataas na daan na ako. Itinigil ko lang ang pagbuhat ng kanilang pasanin kasama ko. Hindi ako nangangailangan ng paghihiganti na parang pelikula.
Hindi ang sumisiga. Bumabato ang mesa. Susunugin lahat. Gusto kong katotohanan. Gusto ko silang makita ang makina na itinayo nila at kung gaano karami rito ang tumatakbo dahil ako ang umikot sa likod. Nagsimula ako sa family fund. Matagal na ang nakalipas. Nagbukas ang mga magulang ko ng joint savings para sa family emergencies. Walang giformaw. Basta para sa biglang plane ticket. Urgent gastos. Kaarawan na walang budget. Pinayagan nilang gamitin ng lahat basta dumaan sa akin. Ako ang nagtitrack sa loob ng maraming taon. May login access ako, monthly reports, kahit tax statements na nakalimutan nilang inihanda ko tuwing Abril. Hindi nila napansin na ang pangalan ko ang nasa backup authorization form. Akala nila lagi akong mag-aasikaso. Tulad ng magandang anak na tinuruan nila. Sa linggong iyon, tahimik, formal, legal na hiningi ko ang pag-alis ko. Nagpadala rin ako ng courtesy notice sa bangko. Nakflag ng inconsistency na matagal ko nang tinago. Duplicate reimbursements, unexplained withdrawals, kahit cash transfer kay Kuya Marco. Ang mismong nakaw sa kanila noon. Walang kriminal, basta sloppy. Matagal na silang masyadong comfortable. Susunod, kinontak ko si Pinsang Dalia, ang tanging nakasama ko sa kusina habang tumatawa ang totoong bisita sa kabilang kwarto. Graphic designer na siya ngayon. Brilyante, pro-underpaid. Nag-alok ako sa kanya ng project na matagal ko nang pinaplano. Pero walang lakas ng loob na simulan. Isang community blog, maliit, tungkol sa tahimik na family arrangements. Magkwento mula sa mga katulad ko, mataong hindi binukbok, basta tahimik na inilagay sa tabi hanggang mawala. Tinawag namin itong ang spar na upuan. Si Dalia ang nagdisenyong logo. Ako ang sumulat ng unang post. Hindi namin binanggit ang pangalan, pero ang sinumang kilala ang mga magulang ko ay malalaman kung sino ang tungkol sa unang kwento. At sa wakas, hinila ko ang sinulit na hindi nila akalain na hahawakan ko. Ang anniversary photos. Isang malayong pinsan ang nakuha. Ako ang nag-alok na i-coordinate ang photographer. Bilang kapalit, binigyan niya ako ng full access sa folder. Dinonload ko ang lahat, bawat larawan ng lahat maliban sa akin dahil wala ako sa mga iyon kahit isa, pero ang captions nila online, napakasaya naming makasama ang buong pamilya, isang perpektong araw. Kaya nag-email ako sa photographer. Hiningin na ibaba ang gallery. Sumang-ayon siya at nagdagdag, galing niya na hindi ko malilimutan. Sabi nila family portrait. Pero parang may kulang. Eksakto, may kulang. At sila ay nagsimulang maramdaman. Hindi nila napansin ang pagbagsak ng sabay-sabay. Dumating ito sa piraso-piraso, branch na kinansela, fan na na-freeze, gallery na nawala, pero ang sandaling talagang tumama. Ang gabing ng follow-up celebration dinner na pinlano ni nanay para ayusin ang imahe nila sa mga kaibigan, hindi dumating ang florist. Mali ang menu, nag-cancel ang isang bisita dahil sa kalituhan sa coordination. Bakit? Dahil sa loop ng maraming taon. Lahat iyon ay dumadaan sa akin. Hindi ako inanyayahan ngayon. Siyempre, pero may natanggap pa rin akong larawan mula kay Dalia na may kaibigan na nagtatrabaho sa event. Mukhang pagod si nanay. Si tatay ay distracted na parang lalaking napagtanto na umalis ang stage manager sa gitna ng palabas. 2 araw pagkatapos, nag-text si nanay. Sana pag-isipan mo ulit to. Hindi ganito ang pagtratong pamilya, lalo na sa maliit na bagay. Maliit, ang inupuan ako sa likod na parang afterthought. Ang pagkuha ng regalo ko sa mesa. Ang marinig ang sariling tatay na sabihin malalayong kamag-anak habang ang magnanakaw na pinsan ay naka-front row. Hindi iyon maliit. Iyon ay pattern. Isang pattern na sa wakas ay binasak ko. Pagkatapos ay nawala ang mga larawan sa kanilang Facebook albums. Ang mga may label na perpektong gabi,
at pasalamat sa buong pamilya ay nawala. Hindi pinalitan, basta tahimik na tinanggal. Parang ang pag-alis ng ebidensya ay makakapawi sa katotohanan. Hindi nila alam na na-backup ko na dahil hindi ko sinusubukang sirain ang kwento nila. Dokumentado ko lang ang sa akin. Sa linggong iyon, na-publish ko ang ikatlong post sa Angspare na upuan. Ang pamagat. Ang araw na tumigil ako sa paghingi ng tawad sa pagkuha ng espasyo, walang pangalan, walang galit, basta katotohanan. Nag-semi-viral ang post sa family forums at tahimik na sulok ng internet. Ibinahagi ng mga therapist, grief coaches, adult children na nakaupo ng labis sa katahimikan. At sa pinakailalim, iniwan ko ito. Minsan hindi ang sigaw, ang sumisira sa iyo. Ito ang ngiti, sa mesa habang binabalewala ang iyong walang laman na plato. Bumaha ang inbox ko, hindi sa galit, kundi sa pakilala. Isinulat mo ang hindi ko magawang, sabihin ng malakas, akala ko ako lang. Salamat, salamat, salamat. Pero isang email ang namukot. Mula sa isang babae sa kanyang 50 Inupuan nila ako sa tabingang kotrak sa kasal ngang sarili kong kapatid. 7 months pregnant ako at walang nagsalita. Sana lumabas ako tulad mo. Umiyak ako nang binasa ko, hindi dahil malungkot, kundi dahil hindi ako nag-iisa. At nang ginugol mo ang buong buhay sa pagsasabi na maghintay kang turno, maglaho sa background at maging ang mas malaking tao, ang ako rin ay mas makapangyarihan kaysa anumang tawad. Sa mundo nga magulang ko, sinusubukan pa rin nilang panatilihin ang lahat. Pero ngayon, kahit ang mga kaibigan nila ay nagtanong ng tahimik, nasaan si Selena ngayon? Narinig ko ba na may ginagawa siyang online? Wala ba siya sa salo-salo? At sa unang pagkakataon, wala silang sagot dahil ang taong lagi nilang inaalis ay naging hindi na may papaliwanag. Lagi nila akong itinuturing na matatak. Hindi dramatic, hindi demanding, hindi mahirap, kaya ako ang perpektong taong burahin ng tahimik hanggang kailangan nilang ng isang bagay na aasikasuhin, ayusin o kalimutan. Pero nang mapansin ng mundo na wala ako, tumigil na ang kwento nila sa paggawa ng sense. Nagsimula sa isang local newsletter, feature tungkol sa generational leadership sa community families. Na-interview sila tungkol sa family fund. Ang mismong inalisan ko ng tahimik. Binanggit ng artikulo si Selena na nag-asikaso ngang logistics nila sa Loop M maraming taon sa past tense, pero may reporter na sumunod sa Angspar na upuan. Nag-email siya sa akin para sa kwat. Tinanggihan ko. Gayunpaman, nakonekta niya ang matuldok. Na-publish ang kwento kasama ang pangungusap. Kapansin-pansin na wala sa mga recent events si Selena na matagal lang itinuturing na logistical core ng philanthropic work ng pamilya. Isang pangungusap lang, pero binuksan nito ang floodgate. Sa loop ng ilang araw, tumanggap ang foundation ng 2 tawag mula sa matagal ng donors. Hindi galit, basta curious. Akala namin si Selena pa rin ang nago-coordinate ng programs. Nagbago na ba? Bakit wala ang pangalan niya sa upcoming campaigns? Wala silang sagot. Dahil sa loob ng maraming taon, hindi nila kailangan. Ako lang ang anak sa background. Ngayon ay nawawala ang background at napapansin ng nga tao. Samantala, patuloy na lumalaki ang Angspare na upuan. Triplet ang submissions. Si Dahlia at ako ay kailangang gumawa ng pangalawang folder para ay organisa ang mga kwentong dumadaksa. May isa mula sa guro na sinabihan. Nang nanay na huwag, isama ang same-sex partner sa Thanksgiving. Isa pa mula sa lalaki na sinabihan na. Umupo sa mga caterer sa kasal ng kapatid. Iba-iba ang kwento, pero pareho ang mensahe. Maligayang tanggap ka rito hanggat hindi mo kailangan ng totoong upuan. Hindi pa rin sila lumapit ng may totoong bagay. Nag-forward si nanay ngang invite sa mas maliit, mas intimate na hapunan. Walang subject line, walang tawat. Basta mag-iwan kami ngang upuan. Iyon lang. Hindi ako nag-reply dahil hindi ako nangangailangang upuan. Gusto kong respeto. At ngayon ay mayroon ako mula sa mga taong
Hindi kailanman pinagmakawak ko. Pagkatapos ay dumating ang audit. Tandaan mo ang family fund? Lumalabas na ang casual management ay nakakuha ng atensyon pagkatapos ng formal exit ko. Nag-flag ang bangko ng paulit-ulit na cash withdrawals mula sa maraming kamag-anak. Wala sa mayos na tracking. Walang inakusahan ng pagnanakaw, pero may mga tanong. At para sa pamilyang obsessed sa kontrol at imahe, ang pagtatanong ay pinakamasamang uri ng iskandalo. Nag-message sa akin si Kuya Marco bigla. Talagang sinusubukan mong sirain ang lahat, ha? Hindi ako nag-reply dahil hindi ko sinusubukang sirain ang anuman. Itinigil ko lang ang pagprotekta sa ilusyon. Natanggap ko ang huling email mula kay tatay. 3 salita. Na-disappoint kami. Selena. Hindi nagulat. Hindi curious. Hindi sorry. Basta na-disappoint. Halos matawa ako dahil sa huli. Mutual ang disappointment. Maliban na hindi ako naksunoknok tulay. Itinekal ko lang ang pakunwareng may tulay kailanman. Lagi kong akala na ang pag-angat ay parang paghihiganti, parang palakpakan, parang validation, parang sa wakas ay napatunayan na tama ako sa harap ng lahat na nagduda, pero hindi, parang tahimik na umaga, parang paginom ng kape sa espasyo na hindi hinihingi na lumit ako. Parang pagtawa kasama ang mga tawong hindi nagbibilang, parang panunod sa sariling refleksyon na lumalambot at lumalakas ng sabay. Iyon ang tunay na pag-angat. Umabot sa 100,000 monthly readers ang Angspare na upuan. Hindi namin ni market, hindi hinabol ang virality. Basta hinayaan ang kwento na magsalita. Nagdagdag kami ng podcast. Inanyayahan ang totong tao na ibahagi ang kanilang mga sandali. Hindi trauma porn, basta katotohanan. Isang episode. Hindi ako inanyayahan sa sarili kong baby shower. Isa pa. Tawag niya sa akin dramatic. Tumawag akong moving truck. Bawat boses ay isang brick sa bahay na hindi ko kailanman na-build habang lumalaki. Isang bahay kung saan walang kailangang kumitang ang upuan, kung saan ang pamilya ay hindi sandata, kung saan ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kaligtasan. Ito ay pagpili. Lumipat ako sa maliit na 2-bedroom sa gilid ng bayan. Hindi maganda. Walang crown molding. Walang mahabang dining table para mapahanga ang bisita. Basta mga bookshelf na pinuno ko mismo. Mga dingding na pinintahan ko sa eksaktong kulay na berde na gusto ko. At isang mesa kung saan naksusulat ako sa madaling araw, hindi para sa approval, kundi para sa sarili. Minsan ay nagsisindi akong kandila bago magsulat. Lagi kong pinipili ang parehong amoy. Sampalok at cedar, mainit, earthy, tahimik. Gumawa akong bagong kaibigan, hindi yung kilala ang mga magulang ko. Hindi yung nagtatanong, akala mo ba sinasadya nilang saktan ka? Basta mataong tinanggap ako kung ano ako. Mga taong nagsabi, hindi mo utang sa sinuman ang iyong softness dahil lang pinalaki kanila. Kalaunan ay lumapit ang ate ko. Isang email. Hindi ako sang-ayon sa kung paano mo hinandle, promise kita. Iyon lang. Walang pag-ako, walang accountability. Basta isang sinulit na umaasang ako, ang maghahabingang, lahat pabalik. Hindi ako nag-reply dahil hindi ako interesado sa pagbabalik sa mesa. Nagbubuo ako ng mas magaganda at ang nga nakaupo sa akin ay nagdala ng sariling napkin. Hindi nila inaasahan na ako ang magsisilbi at magpapasalamat sa pagkakaroon nila. Isang araw ay na-interview ako para sa isang podcast na hinahangaan ko. Tinanong nila, ano ang sasabihin mo sa bersyon mo na nakaupo sa likod ng bahay ng gabing iyon? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Sasabihin ko, alam kong natatakot ka. Alam kong akala mo ang pag-alis ay nagiging makasarili ka, pero isang araw ay upo ka sa sarili mong mesa at mapagtatantong ang pag-alis ay hindi pagtataksil. Ito ang simulangang pagiging taong hindi na muling mapapabayaan. Hanggang ngayon ay naalala ko ang eksaktong tunog ng upuan ng tumayo ako mula rito sa likod ng bahay. Ang awkward na metal na kalabog. Isa na dapat ay balewalain.
Isa na dapat ay maghalo sa background ng magpasalamat ka na lang na inanyayahan ka. Ito ang sandaling pinili ko ang sarili bago ko pamalaman kung ano ang itsura ng pagpili sa sarili. Ang tunok na iyon, naging simulang lahat. Minsan ay nagmamaneho ako sa kapitbahayan ng mga magulang ko. Hindi para titigan ang bahay, hindi para mangarap ng dramatic reunion, basta para ipaalala sa sarili na hindi na ako nakatira doon. Hindi pisikal, hindi emosyonal, hindi sa tahimik na sulok ng isip ko na dating umaasa ng isang bagay na malambot na mamumukatkat kung saan dati ay matatalim na sulok lang. Hindi ko sila kinamumuhian talaga, pero hindi ko rin sila namimiss. Namimiss ko ang ideya sa kanila. Ang bersyon ng pamilya na sinubukan kong paniwalaan. Ang bersyon ng sarili na akala ko kung magiging matulungin lang ng matagal, pipiliin ako ng hindi na kailangang patunayan. Ang batang iyon, karapat-dapat siya sa mas mabuti. At ngayon ay mayroon na siya. Hindi kailanman humingi ng tawad si nanay. Hindi tumawag si tatay. Pero okay lang iyon dahil ang closure ay hindi laging galing sa tawad. Minsan ay galing ito sa hindi na kailangan ng isa. Minsan ay natatakpuan ito sa tunog ng sariling boses kapag sa wakas ay malakas na upang punuin ang kwarto na lagi nilang sinisikil. Minsan ay natatakpuan ito sa katahimikang pinili mo. Noong nakaraang buwan ay nag-message sa akin ang isang bisita mula sa orihinal na salusalo. Hindi ka mag-anak? Basta isa sa mga panauhin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari ng gabing iyon, pero naalala kita, ikaw ang tanging mukhang toto sa buong kwarto. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal dahil dati ay akala ko ang pagiging tahimik ay pagiging maliit. Ngayon ay mas alam ko na ang pagiging tahimik ay maring kapangyarihan, ang pagiging kalmado ay maring katiyakan, at ang paglalakat palayo ay hindi nagiging walang puso. Ito ay nagiging malaya. Minsan ay iniisip ko ang liham na isinulat ko ng gabing iyon, ang nasa loop ng envelope sa mesang regalo. Hindi ito galit. Hindi mapait. Ito ay liham nga alaala. Ngamga salamat. Ngamga sandaling akala ko ay mahalaga. Hindi ko ito ibinigay sa kanila, pero pinanatili ko. Hindi para ipaalala kung ano ang nawala sa kanila, kundi para ipaalala kung ano ang ibinigay ko ng matagal nang hindi kailanman tinanong kung magkano ang halaga nito sa akin. At ngayon ay ibinibigay ko sa mga taong nagbibigay pabalik. Tumatawa ako nang hindi lumiit. Tumitayo ako nang walang pahintulot. Minsan ay hiningi nila sa akin na umupo sa likod ng bahay para magmukhang mas maganda ang mga litrato. Ngayon ay hindi ko na kailangang nasa litrato dahil ako ang nagbuo ng buong frame at ang kwentong ginagalawan ko ngayon. Maring hindi ito picture perfect, pero bawat bahagi nito ay kasama ako. Kung nararamdaman mo rin ang bigat ng pagiging matulungin sa pamilya ng hindi nakikita, tandaan mo, may karapatan kang pumili ng sarili mong mesa. Huwag matakot na tumayo at lumakat palayo, iyon ang simula ng tunay na pagiging buo.